Nabubuhay tayo ngayon kapatid na kung saan ang kadiliman at ang kaliwanagan ay minsan magkahawig. Ito ay isang uri ng panlilinlang na napaka mapanganib. Hindi siya hayagang mali. Pero may daladala silang Biblia. Ngunit hindi si Jesus ng Biblia ang tuturo nila. Kundi Jesus na ibang iba sa sinasabi ng Biblia. Ang video na to kapatid ay ginawa ko upang maging awareness dahil sa lagana po na grupo ng mga nangangaral, nakikita nyo na maayos ang kanilang pananamit, nag-evangelize house to house, pero ang tinuturo pala ay hindi katotohanan, kundi malayong malayo sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Ito ang apat na fake Jesus na akala mong Christian churches pero satanic churches pala. Sila yung mga simbahang maayos, manamit, nangangaral bahay-bahay, pinagdidiinan sa kanilang pagtuturo ang pagdidisiplina, maging maayos sa tahanan, which is hindi mali. Pero dito nagkakaiba. Ang Panginoong Jesus ay kapantay lamang ni Arkanghel Miguel at tinatanggihan nila ang pagka-Diyos ng Panginoong Kristo. Hindi lang yon, hindi nila tinatanggap at tinuturo ang Trinidad o yung tinatawag nating Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Wala sa kanila ito. Kung sisain rin natin mabuti yung Biblia na binibigay sa'yo. Dahil kung ang Biblia na binibigay sa'yo ay pinalitan sa John chapter 1, ang nakasulat ay the Word was a God. Imbes na the Word was God. Magkaiba po yan sa original na salin ng Biblia. Dahil ang original na salin ng Biblia, the Word was God. Nagkatawang tao ang berbo, ang salita. Yan ay ang Panginoong Jesus. Pero sa tinuturo nila, sa Biblia nila, the Word was a God, which is maling-mali po yan. Dahil kung si Jesus ay created being lamang katulad ng mga anghel, tinatanggihan nito ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. Dahil paano siya magdadala ng ating mga kasalanan kung siya ay created being laang. Ang may kakayahan lang magdala ng kasalanan ng sangkatauhan, kahit ng isang tao, ang Diyos lamang po. Tandaan nyo maigi yan kapatid, kahit kami o ang isang anghel mula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo at hindi rin sila naniniwala second coming of Jesus Christ. Hindi rin nila pinaniwalaan yung pagkapako ng Panginoong Hesukristo sapagkat nawala ng saysay daw yon. Dahil bakit pa kailangan mag second coming kung na-fulfill ng Panginoong Hesukristo yung cross ng Kalbaryo, yung plan of redemption. Pero sinabi sa Bible, it is finished. Wala na pong ibang paghahandog. Natapos na po, nagkaroon ng katubusan ang bawat tao po doon sa ginawa ng Panginoong Kristo sa pag-aalay niya. Pangalawang kulto na mapapansin nyo po na tinuturo nila, madalas po silang mangaral patungkol po sa family. Napakadisiplinado po. Nagiging okay po ang good works para sa kanila, which is good po. At kailangan naman po talaga yan. Madalas nilang ibahagi po si Jesus. Dito nga lang po magkakaiba dahil yung founder po nila ay naniniwala na tayong tao ay pwedeng maging Diyos din. Dahil pinaniniwalaan nila na ang Panginoong Hesus nila ay tao lang na naging Diyos. At ang founder ng ganitong simbahan ay nire-reject ang turo ng mga apostol na nakasama ng Panginoong Hesus. Kaya siya ay gumawa, nagtatag ng ganitong klaseng simbahan na kung saan ang Panginoong Jesus ay created being lamang, tao lamang talaga, hindi arkanghel kundi tao na naging Diyos at naging tagapagligtas. Pero ito po ay salungat sa sinasabi ng Biblia dahil ang Diyos ay walang pinagsimulan at walang wakas. Siya ang Alpha at ang Omega. Pangatlong kulto, Christian din sila kung tawagin. Pero ito ang tinuturo nila sa mga tao na walang persona ang nag-iisang Diyos. Alam po natin sa Biblia na merong nag-iisang Diyos pero merong tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sa kanila po, never po nilang tinanggap po yung turo na yan. At tinuturo nila ay walang ganyan. Which is bakit mahalagang pag-usapan po yan. Doon na lamang po sa baptism ng Panginoong Kristo. Ang Panginoong Jesus ang nabautismuhan sa tubig. Iba po ang dumapong mukhang kalapati at iba rin po yung nagsalita doon mula sa langit. Hindi po iisang persona yan. Tatlong persona po yan. Yan po ang triumph God. Isa pa sa kanilang tinuturo na mali na
ang kaligtasan ay may partikular na dapat gawin. Tulad na lamang po ng pagbabautismo sa tubig. Hindi ka maliligtas kung hindi ka water baptized. Pero ito ay salungat sa sinasabi ng Ebanghelyo. Ang kaligtasan ay hindi pa rin na-earn sa mga ginagawa natin. Pang-apat na kulto, ito ang pangunahing aral nila. Nire-reject nila ang tunay na pagdurusa, sakit, at hindi sila naniniwala na merong impyerno. Sa kanilang turo, ang material na mundo ay ilusyon lamang. Ang pagdurusa ay reject nila. Now, ito ay salungat na salungat sa Ebanghelyo ng Panginoon. Dahil kung hindi tayo naniniwala na merong impyerno at hindi totoo ang pagdurusang meron dito sa mundo at ito ay ilusyon lamang, tinatanggihan natin ang ginawang pagtubos ng Panginoong Jesucristo. Dahil kung hindi totoo ang ginawa ng Panginoong pagdurusa, hindi kailangan ng pagtubos. Pero ito po ang sinabi ng Ebanghelyo. Kailangan po natin ng tagapagligtas. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusang para sa atin ay inako niya. 4 pa lang po yung kapatid sa napakaraming pandaraya ng kaaway, which is napakadelikado dahil nasa loob ng simbahan ng mga yan. Pero marami pong natatangay na mga kaluluwa. Huwag mong suriin ang simbahan ayon sa ganda ng musika, sa ganda ng bihis ng simbahan, sa ayos ng postura ng mga tao. Suriin natin every spirit. Tingnan natin kung sino yung Jesus na tinuturo nila. Dahil ang totoong merong kaligtasan, hindi galing sa gawa ng tao, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Totoo ang kanyang pagdurusa. Tinanggap ang parusang para sa atin upang tayo magkaroon ng maayos na kalalagayan hindi lamang sa mundong ito kundi hanggang eternal. So yun lang mga kapatid, I pray na patuloy na na-enlight kayo at kayo po ay nagising sa katotohanan nagbumula sa ating Panginoon. Gabayan kayo ng banal na Espiritu. Test every spirit. Be vigilant. We are in the last days. Napakalapit na natin sa pagdating ng Panginoong Hesus. Kaya grabe po ang panlilinlang kahit sa loob ng simbahan. Napakarami pong nangyari dito sa destino. Kaya po ngayon lang tayo nakakabalik. Salamat po sa lahat ng sumusuporta. Lahat po tayo ay maglingkod sa Panginoon. Amen? Kaya kung isa ka sa naging kabalikat po, patuloy lang po na i-share po natin ang gospel na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Kung gusto nyo po makibalikat sa pangangaral through social media, you can follow if you are new here. At kung isa ka sa mga sumusubaybay po ng mga gawain po natin online, God bless po. Isa po kayo sa sharer, subscriber, monthly donator, God bless po. Let me know in the comment section po pala kung meron po kayong tanong. Hanggang sa susunod na pagkikita po natin, ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless everyone. God bless po.